Magandang araw po sa inyo lahat. Welcome po sa panibagong video natin dito sa Makapili TV. Ngayon ito pag-usapan po natin itong bakit daw puro vloggers lang ang pumunta doon sa pinatawag na press conference ni Pastor Kibuloy at ni Pangulong Duterte. Kasi marami nagtataka bakit wala man lang galing walang mga reporter galing sa mainstream media. So ito ang dahilan ko bakit hindi nagpasama si Pastor Kibuloy ng mga taga mainstream media at puro vlogger lang. So sasagutin niya ni Banat Bay. So panoorin po natin. Ang dami na mga issue sa lipunan na natatabunan dahil nga po ang topic natin ngayon dahil sa mga araw-araw na ito ay patungkol kay SMNI at Pastor Kibuloy. Alam naman po natin kasi may mga nagtatanong, sabi, bakit puro Pastor Kibuloy, Pastor Kibuloy? Ang nire-reactionan nyo mula nung kayo ay nagpunta sa kingdom. Hindi ho, matagal na ho ako nagpa-Pastor Kibuloy. Matagal na pong topic yan since nagsimula ho yung panggigipit sa SMNI. At magnanimo salamat po. Marami na ho tayong tinapik dyan. Even before, i-rewind nyo ho. Tingnan nyo yung aking mga video. Marami na ho tayong topic patungkol sa SMNI at kay Pastor Kibuloy. Bago pa ho tayo umakyat dyan sa Davao. Bago ho tayo pumunta dyan sa Davao. Kaya nga po hindi lang ho ito ang dahilan kung ba't tayo nagdi-discuss tungkol kay Pastor. Kaya lang, dahil nga po sa... Tsaka si Pastor Kibuloy lagi ang nasa balita ngayon. So wala naman tayo ibang choice pa kundi si Pastor Kibuloy yung pag-usapan. Diba? Pansinin nyo, itong nakarang linggo na to puro si Pastor Kibuloy ang topic sa mga mainstream media, sa mga balita. So yung ibang issue medyo natatabunan. Di po ba? Ito ang trending ngayon, ito po yung laman ng balita, hindi naman natin ginusto, magbago sila ng balita, magbabago rin tayo ng reaksyon. Hindi naman po tayo katulad ni Attorney Libayan, na araw-araw na lang anti-tulpo. Kahit wala ng balita kay Tulpo, si anti-tulpo siya. Hindi rin naman tayo katulad ni... Which is totoo naman, di ba? Kahit ano pa yung maging balita, ikukunik ni Attorney Libayan si Rapi Tulfo. Alam niyo, para na makapanira, magkaroon na siya ng content kahit na kumbaga saan out of way na, pero pipilitin pa rin baluktutin para ma-connect lang doon kay Rapi Tulfo. So ganun si Attorney Libayan. Base rito kay Banat Bay. Nino ba ito? Itong kalbong na araw-araw na lang gumagawa ng imbento patungkol laban kay Pangulong Duterte. Tayo po ay nagre-react sa lahat ng issue ng lipunan. Nagkataon lang, itong mga nakarang araw, puro po ang topic kahit sa mainstream media ay ang patungkol sa SMNI at kay Kibuloy. Okay? So ito na nga, hindi natin na-discuss to baka sabihin naman itong mga kasamahan kong vloggers, ba't mo naman di-discuss yung pagdalaw natin doon? Hindi. Kaya nga di-discuss natin ngayon. Hindi kasi alam mo, yan ang isang tanong ng mga ilang ating katulad doon sa politiko. Sino nakapanood dito ng politiko? Politiko Scoop. Na in-interview po tayo ni kagalang-galang na mga media. At sinabing tinatanong nila bakit vloggers lang ang naimbitahan? Wala bang media doon? Ganyan-ganyan. Simple lang naman po ang sagot dyan. Alam nyo, yung issue ng SMNI at kay Pastor Kibuloy, matagal na pong nasa news. Pero ang lahat ng lumalabas tungkol sa news ay yung side lamang ni Ontivirus. Lahat po ng lumalabas doon, puro lamang kung ano yung papabor doon sa mga reklamador at saka mga epal na mga congressman at saka itong si Ontivirus. Which is totoo naman, di ba? Hindi naman nila kinukuha yung side ni Pastor Kibuloy. Ang lagi lang nagbibigay ng mga statement is yung mga, kung tawagin nga ni Barbie, si congressman at dito kay Hontivirus. Sila lang lagi yung laman ng balita nila. Kaya naramdaman ni Pastor Kibuloy na wala siyang makukuhang patas na parang publicity. Wala siyang makukuhang tamang timbang ng para may pagtanggol sa sarili niya, kumbaga. Dahil nga ang lagi ini-interview lang si Hontivirus, sabi ni Banat Bay,
at yung mga congressman na gustong idiin lang ng todo. Kumbaga parang lumalabas, pati yung mainstream media gustong dikdikin si Pastor Kibuloy. Kumbaga parang tumutulong pa sila na mas lalong sumama yung imahe ng SMNI at ni Pastor Kibuloy. So puro lahat yun doon. Kaya nga mukhang siguro lang ito nagtiwala ho si Pastor Kibuloy at si Pangulong Duterte sa mga vloggers. Alam nyo, na-discuss po namin yan Na-discuss po namin, nabanggit nga po namin na talagang na-observe din ho ni Pastor at ni Presidente, ni Tatay, na tila ang media ay tahimik sa issue tungkol dito sa SMNI. Kasi kung maaalala ninyo, nung panahon na inaano po ang ABS-CBN, lahat po ng media ay nagsama-sama upang ipagtanggol ang ABS-CBN. Hindi man sila pabor dito, dahil nga sa kalayaan ng pamamahayag, ito'y kanilang pinagtanggol. Maganda yung punto rito, di ba, Natbay? Which is totoo. Di ba? Naglabas ng mga statement ang mga mainstream media na sinusuportahan nila yung ABS-CBN para sa malayang pagpamahayag. Andyan din yung mga makakaliwang grupo na pinagtanggol nila dahil nga sinusupil nga daw yung kalayaan ng pagsasalita. Meron naman daw, kumbaga parang parte na daw yung media, kumbaga nasa fourth state na rin ng media. Andyan din yung mga di ba, yung may mga NGO pa na pumapabor din sa mga media. So, yun, nagsalita lahat yun, nagbigay ng suporta sa ABS-CBN. Pero ngayon, lahat tahimik. Pansin nyo, ang SMNI isang kasama rin sa, sa mainstream media. Pero walang ni isang mainstream media ang nagbigay ng statement para sabihin sumusuporta rin sila sa SMNI. Wala man lang lumabas na kahit anong statement. Pansinin nyo. But this time, wala hong nagtanggol sa SMNI. Na alam naman natin sinusupil talaga ang kalayaang mamahayag, di ba ho? Kasi kung ang sinasabi ho nila may fake news. Halimbawa, si Ka Eric at saka si Badoy nag-fake news. Daw di umano. Di sana kasuhan na lang nila si Badoy at saka si Ka Eric. Kasi tandaan ninyo, meron tayong batas about fake news o false news, ika nga. Meron nun tayong batas laban dyan bakit hindi ho nila kasuhan yon? Tama, mali. Bakit ang pinuntirya nila ay buong SMNI? Naintindihan ho natin? Pwede naman po silang kumaso doon sa ilang broadcaster kasi ano naman ho yan, matik sa media yan, di ba? Na wala naman pong pananagutan, may disclaimer tinatawag. Walang pananagutan ang mga opinion ng mga broadcaster ang istasyon. Ika nga. Meron tayong ganun sa lahat. Sa lahat mo yan meron bago magsimula yung palabas na yon, yung mismong yung palabas na mismo. Naglalabas sila ng statement na gano'n na kumbaga walang kinalaman ang stasyon sa mga opinion ng mga host. So doon pa lang umihiwalay na kumbaga yung statement na nilalabas ng mga host is pansarili nila. So tama yung sinasabi ni Banat Bay, bakit hindi nilang kasuhan yung mga host ng SMNI kung sa tingin nila may na nagpakalat sila ng mga maling balita. Total, may batas naman na ganyan, bakit di nila kasuhan? Di ba? Yun ang punto ni Banat Bay. Ito ng istasyon may ganyan. Bakit dito halos nilahat na ho nila? Yun ang tanong. Remember, pati nga si Pangulong Duterte gusto nilang imbitahan para lang mapalabas si Pastor Kibuloy, di ba? Dahil si Pangulong Duterte inassign as caretaker ng mga property ni Kibuloy. So pati si Pangulong Duterte gustong ipatawag ng isang congresswoman yung nagkaso kay Pangulong Duterte ng rape threat. So gusto siyang imbitang dumalo sa hearing ng Kongreso para mapalabas na si Kibuloy. So makikita nyo na talagang pinipersonal na yung kay Kibuloy. Personalan na yung nangyayari at talagang gusto nilang durugin talaga. Pero ni isang mainstream media, mga NGO na
main na media, wala nagsasalita tulad ng National Journalist of the Philippines, mga ganyan, NJCPM, 'di ba? Dati ang ingay-ingay ng mga yan, yung mga makakaliwang grupo, pinagtatanggol yung ABS-CBN, pero ngayon itong SMNI, dahil nga bumaba na to sa mga rebelde, wala man lang naglalabas ng statement sa mainstream media para suportahan ng SMNI. Diyan. So, magtataka ka talaga. Ito ay talagang sa press freedom mo ng SMNI. Napakalinaw pa sa sobrang linaw ho niyan. Ngayon, siguro, because of that, nagtiwala ho ang ating dating presidente at si Kibuloy sa mga vloggers. So, naimbitahan nga po yung mga vloggers. Honestly, hindi ko kabisado. Ito para ho lang sa kaalaman. Yung mga kasamahan ko ho doon, hindi naman sa pero hindi ko po sila masyadong alam kung ano yung kino-content nila. Actually, ngayon ko lang nga narinig yung isa doon, yung si niloko ko pa nga si Pambansang Loyalista. Pambansang Loyalista, I love you. Kasi bigla siya nagpa-picture kay Pangulong Duterte. Sabi ko kay Pangulong Duterte, wag yan Pangulong Duterte, budol yan. Tanso yan, sabi ko. Joke lang naman yon, joke lang. Nagbago na daw si Pambansang Loyalista. Pero dating loyalista yan. Alam niyo, hindi ko kami magkakakilala. At sa katunayan, kahit si Mark Lopez na naandun, hindi ko rin alam na naandun siya. Si Attorney Trixie, hindi ko rin alam na naandun siya. Doon na lang kami nagkita-kita. Wala hong, di ba kasi, ang laging iniisip kagad nila, kinukumpasan kami, ganun-ganun. Wala hong kumukumpas sa amin. Wala akong pagkatapos nung aming dinner, wala akong sinabi, ganito kwentuhan natin Ganito tayo ito direksyon natin Wala akong ganun. Kanya-kanya hong tanong, kanya-kanyang hindi ho planted, walang di ba nauna si Pastor Kibuloy na dumating. Nag-uusap kami, kumakain kami. Wala hong binigay sa amin, ito lang ang pwede niyong itanong Walang ganun. Talagang it was 9 to 3 a.m. Inorasan ko ho yun. Actually, 9 si Pangulong Duterte dumating, 9 o 9:30. Pero 7 o'clock, naandun na ho kami. Nandun na ho rin si Pastor. So imagine niyo 7 to 3 a.m. Nagsama-sama kami. Lahat ng pwedeng itanong mo kay... hindi pala kay Mali. Tanong mo kay Kibuloy. Yun. Munti ka ko na sabihin, itanong mo kay Soriano. Magkaiba pala yung magkaiba. So parang lumalabas no holds bar yung mga tanong. Unlike pag mainstream media parang scripted yung mga tanong. Kumbaga may mga may mga limitation lang. Pero pagdating sa kanila sa mga vloggers, walang limitation. So lahat pwede itanong para magkaalamanan. Pati nga sinabi nga ni Batman, pati si Eli Soriano gusto niya itanong. Ayun Huwag yun ang inaano si Brother Eli. Alam niyo namang hindi sila magkasundo ni Pastor Kibuloy Hindi kasi, totoo naman Actually, yun nga yung mga isa pang gusto kong itanong kamusta na po kayo ni Nagkasundo po ba kayo ni Brad Eli? Bago siya pumanaw. Hindi kasi, sinubaybayan ko yung debate nila Sinubaybayan ko. Wala naman akong kinakampihan. Sinubaybayan ko lang yung talaktakan nila.